Hi everyone, this is Cici and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to talk about Kalanchoe tomentosa. It is described as fleshy, oval-shaped leaves that are densely covered in whitish hairs. Leaf tips have a scallop edge with dark brown spots. In mature plants, the young leaves are whitish while the older leaves are light green and less fuzzy and more horizontal. Kalanchoe tomentosa is one of the most common panda plants. Kalanchoe means hairy or velvety. This delightful succulent can reach a height and diameter of up to 2 feet. Kalanchoe tomentosa is very low maintenance. The fact that it can store water in its leaves means it can survive dry periods. You actually only need to water your succulents if the soils feel dry. So in my experience, I water my Kalanchoe tomentosa pag nakikita ko na wrinkled na yung mga leaves, especially the bottom leaves. Kasi hindi ko na siya sinasabay sa succulent kasi ganun yung ginawa ako dati, namatay sila. So right now, I'm going to show you yung mga Kalanchoe tomentosa na nandito sa garden ko. So let's enjoy watching. So yung ginamit kong soil mixture sa kanilang lahat is my usual soil mixture na 50% loam soil and 50% palm stone. So, yung loam soil na available dito sa area namin is usually composed of garden soil, vermicast, carbonized rice hull, and rice hull. So, nilagyan ko lang ng top dressing yung iba, yung etong miloti, nalimutan ko siyang lagyan, pero lalagyan ko siya and I was planning to put this tomentosa miloti doon sa veranda area kasama nung ibang pot ng tomentosa. So, the next one is a Kalanchoe tomentosa or commonly known as chocolate soldier. So, ganun pa rin yung description niya. Whitish hair yung leaves niya and then may brown spot dun sa edge or sa tip ng leaves. So, ito, 3 months na to sa akin. Hindi pa siya ganun kalash pero happy na ako kasi yung mga previous na na-purchase ko na tomentosa is hindi nagtagal sa akin. I think hindi pa sila umabot ng 3 months kasi dinidiligan ko siya or winawater ko siya kasabay ng mga succulent. And na-notice ko dito pala sa area ko sa Silang Cavite na pag tomentosa hindi nila kailangan i-water from kasabay ng succulent kasi ma-offered water sila and eventually malalagas yung leaves hanggang sa magka-stem rot na sila. So yun nga, nasabi ko kanina na winawater ko lang sila pag nakikita kong wrinkled na yung leaves nila. And hindi ko winawater o binabasa yung kanilang leaves. Doon lang talaga sa mismong soil ako nagwa-water. Tapos yung meloti, ilalagay ko nga siya dun sa veranda area. Pero itong chocolate soldier, ilalagay ko lang siya dito sa garage area na morning sun lang. So, eto naman yung sumunod, yung tomentosa bear's paw, no? One of my favorite kasi napakaganda ng leaves and very unique. So, it is also covered with whitish hair. Tingnan niyo yung lower leaves niya, may brown spot din na yung shape ng leaves niya is like a hand ng bear. Kaya tinawag siyang bear's paw. So, ang cute niyan tignan. So, very matigas yung leaves niya. Pero, pag na-overwater siya, magiging mushy siya.
So, ganun nga yung ginagawa kong water them pag wrinkled na yung leaves. If hindi siya wrinkled, kahit 2 months pa yan o 1 month na, hindi ko talaga siya dinidiligan. Kasi natatakot na ako na baka mamatay na naman siya. Ang taga-tagal na nito. 6 months na siya sa akin. As you can see, very lush na siya. Tapos yung pot nito is a clay pot and top dress with the black sand. So, katabi ng bear spa and ng chocolate soldier ko, nandito naman din yung Kalan Kowi, Tomentosa Panda. So, eto, mas visible yung whitish hair niya compared sa bear spa. So, meron din siyang brown spots sa tips ng leaves niya. So, maganda din siya. So, hindi ko rin binabasa yung leaves niya pag dinidiligan ko. So, 3 months na siya sa akin, pero hindi pa siya ganun kalash. So, hinahayaan ko lang siyang ganyan kasi ayoko nang galawin din yung pwesto kasi nag-well-rooted na nga siya doon. Kasi baka mag-inarte na naman sila pag nilipat ko sila sa ibang place. So, nandito lang siya sa garage area. Magkakatabi yung bear spa, chocolate soldier, at saka itong panda na morning sun lang. Pero yung Meloti, nakalagay siya dun sa long white table na working table ko. Pero after this video, I'm going to put it up dun sa veranda area katabi nung ibang tomentosa doon. Sa tingin ko naman makakasurvive siya kasi hindi naman ganun ka whitish yung leaf niya, and I think kaya niya doon. Basta morning sun lang siya doon. Ito naman is yung tomentosa na nandun sa veranda area, pero I'm not sure kung tomentosa to. Pag in-observe nyo kasi yung kanyang leaves, makikita nyo na pasok dun yung description na leaves is whitish hair, pero wala pa akong nakikitang brown spot. Although meron na ilan o konti, pero hindi ganun ka-visible katulad ng sa tomentosa panda. So, yan. Sa tingin ko, family naman siya ng tomentosa. Hindi ko lang talaga mahanap yung ID niya. Tapos may flower siya. Nandito nga siya sa veranda area. So, kaya pala nila mag-survive sa rain or shine area as long as morning sun lang yung ibibigay mo sa kanila. So, may flower siya. Hindi ko pa kinat kasi wala naman ako nakitang insects dun sa may flower. Kasi usually kinakat ko, lalo na sa succulents. Ayoko na nagpa-flower sila kasi nilalapitan sila ng mealybugs and ants. So, if you know the ID, please comment below, and thank you in advance for helping me out. This one is a kind of Kalanchoe Eriophila. I'm not sure how to pronounce the name. Basta basahin nyo na lang. So, as you can see, ito yung may pinakamakapal na whitish hair. And pumasok din siya sa criteria na may brown spot doon sa kanyang tips ng leaves. So, yan yung itsura niya. Nandito rin siya sa veranda area, morning sun. Katabi nung kanina na pinakita ko na hindi natin alam yung ID. So, maganda siyang tignan. Nung una, akala ko hindi siya makakasurvive. Tapos, nung unang lumabas yung brown spot niya, natakot ako kasi akala ko siya, na sunburn. Pero, nung chinay ko naman, pinagstay ko pa siya ng 1 week, hindi naman pala sunburn. So, talagang ganun pala talaga siya. So, hindi pa siya ganun kalash.
So, nilagyan ko siya ng white stone kasi para hindi siya tumumba kasi hindi pa nga siya ganun ka-stable. So, this one is 2 months na katulad nung pinakita ko kanina na walang ID. 2 months na rin. Magkasabay kasi sila nang binili ko. So, 2 months na sila sa akin. So, hindi ko pa masasabi kung talaga very stable na sila. Although, may nakikita na akong growth sa kanilang dalawa. So, maganda siya. White in color. So, hopefully, makasurvive and maging last sila dito sa veranda area. So, tingin ko naman naka-adapt na sila eh. Tapos, itong is next na yung pinapakita ko sa inyo right now sa video is hindi ko alam kung tomentosa family ba siya or anong kind ng succulent siya. Kasi hindi ko alam yung ID. As you can see, yung description ng kanyang leaves is whitish hair din. Pero, hindi brown spot yung makikita nyo dun sa tip ng leaves, kundi red. So, hindi ko alam kung family siya ng tomentosa. If you know the ID, please comment below and thank you in advance for helping me out. So, kung makikita nyo, Christmas in color siya kasi red yung tips. And may flower din siya, yung iba nag-dry na. So, nakalagay siya sa isang arrangement pot na nandito din sa veranda area. So, ayan lang yung mga sa tingin ko na family ng tomentosa na meron ako dito sa garden ko. So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you in my next video. Bye. God bless us all. Bye.